firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can He say than to you He has said? To you who for refuge to Jesus has fled. Not I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow, for I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. Soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to thy foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never, no, never forsake. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa 2 Samuel 7:1-14. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Ang tahanan ko'y yari sa Cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kabal ng Diyos." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo." Ngunit, nang gabing ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod at sasabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang pinuno tungkol sa tahanang Cedar na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawat. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa inyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay magsasabi sa inyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyong bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at ang kanyang angkan magmumula
ang maghahari sa aking bayang magpakailan. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ang ating pong key verse dito sa ating scripture reading, nasa verse 3 po. Sinasabi po dito sa English, Nathan replied to the king, "Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." Sa Tagalog po, sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo." Si Haring David po ay nababagabag dahil siya ay nakatira sa isang magarang palasyo, gawa ng cedar, isang patibay na kahoy, ngunit walang lugar para sa arko ng Diyos o walang lugar para sa Diyos. Sa umpisa, sinabi ni Propeta Nathan kay Haring David na ituloy ang kanyang balak na magtayo ng isang lugar para sa Diyos. Ngunit yung gabing iyon ay kinorek po ng ating Panginoon si Nathan. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, that He has never demanded or even expected a house. Ang ating Panginoon po ang magpo-provide ng dwelling place para sa mga Israelites. At magpo-provide din po sa ang Panginoon sa tahanan ni Haring David na isang kaharian na magtatagal magpakailanman. A dynasty that will last forever. Ang anak ni Haring David na si Solomon ang magtatayo ng templo para sa Panginoon. At ang Panginoon ay magiging ama sa kanya. Akala ni Propeta Nathan na dahil si Haring David ay isang taong maka-Diyos at pabor sa kanya ang Diyos, ay lahat ng balak ni Haring David na gawin para sa Diyos ay matutuloy. Maganda ang balak, mabuti ang balak ni Haring David na magtayo ng isang kaharian o isang templo para sa Diyos. Ngunit hindi po binigay ng Diyos yung particular role na yon na siya ang magtayo. Itinuwid ng Diyos ang maling palagay na ito. Kahit maganda ang balak ni Haring David, hindi ito ang plano sa kanya. Nagsalita ang Diyos kay Propeta Nathan upang siya ay itama. At sa ating pong pang-araw-araw na buhay, madalas tayo ay natatakot na humakbang na may pananampalataya na baka tayo ay magkamali sa ating desisyon, sa ating paglilingkod sa Diyos. Ngunit, kung tayo po ay maganda, maayos ang ating relasyon sa ating Diyos, at sa tulong ng Espiritu Santo, the help of the Holy Spirit, there is nothing to fear making a mistake. Sa kaso ni David at ni Nathan, ginamit ng Panginoon ang kanilang kanilang pagkasigasig, na ito ay isang pagkakataong, isang promise na higit pang magkakaroon sila ng pagpapala. The Lord uses David's and Nathan's enthusiasm as an opportunity to promise more blessings. If we are genuinely, tunay na gusto nating maglingkod sa ating Diyos in an attitude of thankfulness, He will turn every mistake into a blessing.
Patuloy nating paglingkuran ng ating Panginoon at hingin sa Kanya ang karunungan at ang wisdom upang malaman natin kung saan tayong epektibong ministeryo o kung saan po tayo magkakaroon ng magandang effective ministry. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos, Ikaw ay kahanga-hanga sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo. Tuloy niyo po kaming maunawaan ang iyong kalooban at ang iyong direksyon sa lahat ng aming mga gawain upang mapatuloy ka naming maluwalhati. In Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.